Hello everyone! So, my name is Emmy V. Welcome back to my YouTube channel. So, right now, i-share ko sa inyo yung mga grocery items na pinamili ko para sa food namin next week. So, today, it's Saturday. Yesterday, namili na ako ng mga um, food namin para next week. Ganun kasi yung ginagawa ko. Hindi ko alam kung ganun din kayo, lalo na yung mga kamamis ko. Bago pa lang mag-start yung week, dapat settled na ako niyan. So, kung kailangan ko mamalengke, kung kailangan kong bumili ng kung ano-ano, dapat Saturday pa lang or max is Sunday, nakabili na ako niyan. Naka-ready na dapat lahat. Ayoko yung may trabaho ko or during work hours ko, kailangan pumunta ako dito, pumunta ako dyan. So, as much as possible, ginagawa ko, nire-ready ko na lahat yung kakailanganan namin the following week para focus lang ako sa trabaho. At the same time, yung anak ko, hindi rin ako nag-worry na anytime magutom siya, meron kaming pagkain dito sa bahay. So, let's start. Unahin na natin yung sa merienda niya. So, weekly, bumibili ako ng, depende, minsan Yakult, minsan Dutch Mill. So, for next week, ito yung binili ko, Milky Man. So, sobrang hilig niya kasi sa mga meriendang ganito. And then, bumili rin ako nito, ang Delight. Para sa kanya din yan. And, ito naman yung para sa akin, Coke Zero. Isa lang yung binili ko. Kasi bawal naman talaga ako mag-soft drinks. As much as possible, iniiwasan ko yung soda. Pero since nafe-feel ko anytime magkakaroon ako, kaya gusto ko, yung parang nagki-crave ako sa soft drinks pag ganun. And then, meron din tayong juice na binili. Kasi minsan, pagkagaling sa trabaho, alam mo yun, yung gusto mo lang magmerienda, yung gano'n, at least ready na meron kang drinks or titimplahin, di ba? Hindi mo na kailangan mag-worry na punta ka sa tindahan to buy. So yun, bumibili rin ako ng ganito, Nestea. And ito, anlin or gatas para sa bones natin. Siyempre, tumatanda na tayo. Dapat kailangan natin alagaan yung bones natin, di ba? And lagi kasi akong long sitting sa trabaho. Minsan 2 hours, 3 hours walang tayo. Kaya parang nangangawit yung likod ko, yung mga binti ko, yan. Kaya gusto ko umiinom din ng mga ganitong gatas to help to strengthen yung bones natin, di ba? And for the condiments, ito, bumili ako ng mixed mushroom, pork and beans, Barrio Fiesta, bagong, ayan. And bumili rin ako ng Coco Mama para sa, kung magagataan, di ba? And tomato sauce, yan. Tomato sauce. Bumili rin ako ng oyster sauce and green peas, yan, black beans. So, bumibili ako ng mga ganyan kahit hindi ko pa alam yung iluluto ko para at least anytime na gusto kong magluto ng kung ano, hindi na rin ako mag-iisip na wala akong ganyan, bibili pa ako ng ganito. So, gusto ko kahit papano, meron ako mga naka-ready na mga ingredients dito sa bahay. Time to time talaga, lalo na pag may extra, bumibili ako ng mga condiments or food na kahit hindi ko naman siya totally kailangan pang lutuin. Pero at least, meron ako dito sa bahay. And, syempre, hindi mawawala ang pang-breakfast. Ito, egg, large na yung kinuha ko. Yan. Kasi si Kurt kahit egg lang yun sa umaga, sold na yun. Yan lang yung breakfast niya. Bumili rin ako ng chips, yan, V-Cut, and Nova.
Kasi, minsan, gusto mo lang, yung parang random moments, gusto mong kumain ng chicheria. So, hindi man ako bibili niyan talaga madalas. And, pag bumili ako, isa, dalawa lang, ganun. Bawal naman kasi, di ba, pag kumakain ng chicheria yung bata. So, time to time, bumibili rin ako, pero isa-isa lang. Bumili rin ako nitong, yan, Pinoy Pandesal, and yung expiration date nito sa 11 pa, 5 pa lang ngayon. So marami pang time para kainin to. Hindi naman kasi kami yung, since tatlo lang kami dito sa bahay, hindi naman kami mabilis maubusan ng pagkain, lalo na sa tinapay, kasi minsan ako lang naman yung kumakain sa isang araw. Madalang naman yung anak ko, yung sister ko naman, hindi rin masyadong mahilig. Pero yan, bumili pa rin ako kasi meron kaming palaman dito. Sayang naman, di ba? May peanut butter kami. And ito, hindi ito nawawala sa grocery ko. Yan. Nag-moist siya kasi nilagay ko sa ref. Ayan, cinnamon na may almond sa ibabaw. Sobrang sarap niya. From New Bakers sa SM. Yan. Ganda, di ba? Ay, sarap, di ba? Sarap yan. May cinnamon. Ang gusto ko yung amoy niya. Kaya, bibili ako niyan. And ito, first time ko, hindi ko pa siya na-try kung masarap. Pero mukha kasi siyang masarap. Dahil, ang dami niyang almonds sa ibabaw. Oo. Diba? Ganun din. Same lang sila ng price, 160. Very affordable. And pang merienda lang, pag gusto mong manood ng TV, magmerienda habang nanonood ng TV, this is perfect. Tapos, bumili ako ng ilang gulay. Ito, sayote, string beans, yan. And then, baby potato. Yan. Baby potato. Sibuyas. Meron pa naman kaming bawang dito sa ref. And bumili rin ako nitong pang breakfast. Though minsan hindi naman namin naluluto agad. Basta at least meron nga kaming ready to cook, 'di ba? Ayan. Sap-sap na tuyo. And syempre, hindi mawawala yung pangsangag ko. Ito ginagamit ko. Dairy cream butter. Buttermilk. Para sa sinangag. Sobrang malasa kasi niya. Mas gusto ko tong bread kesa yung blue. And syempre, meron tayong pinaka-main na lulutuin. Ito pa pala, bumili rin ako ng kimchi. Yan. Kasi, kung hindi ako gagamit ng dairy cream, ang ginagamit ko is itong kimchi. Yung parang Chinese na sinangag. Ito yung ginagamit kong pang sangag. So, unahin ko na to. And then, saka ko lang ilalagay yung rice dun sa kimchi kapag medyo nagisa ko na. Yan, pang breakfast din. And ito, bumili rin ako ng konting delata. Para lang pag na-late ka gumising, ganun gusto mo, kain ka na agad. Ayan, at least meron kang ready. Fried sardines. And, ayan, San Marino corn tuna. Bumili rin ako nitong Rino. Kasi minsan, pag gusto namin magluto ng kaldereta, ayan, gulay na lang yung bibilin ko kung yun yung wala, diba? Pero at least naka-ready na tong ingredients mo. And then, yung mga frozen, yung meat. So, bumili ako nitong, giniling. This is 132, kalahating kilo na. So, hindi naman siya isang lutuan. Minsan, pansahog namin sa adobong sitaw or
So yun, bumili rin ako nitong crispy burger para sa breakfast ni Kurt para hindi lang itlog. Minsan kasi palitan siya, egg ngayon, bukas skinless naman, ganyan. Basta everyday, meron siyang choices, di ba? Bumili rin ako nitong Pampanga Tocino. Pag nagluluto kami ng ganito, hindi ko alam kung ganun din ba kayo. Hinahati-hati na namin yan. So, hindi siya isang lutuan. Kasi madalas talaga si Kurt lang yung kumakain dito sa bahay. Ako, once lang naman ako kumain sa hapon bago ako pumasok sa trabaho. And then, bumili rin ako nitong ham. Yan. So, pang breakfast din to ni Kurt. And syempre, bilang babae, ito. Bumili rin ako ng yan, sister. And ayan, since sabi ko nga, feeling ko malapit na ako, datnan ngayong week na to. So, bumili na ako para may stock. And, ayan. So, dalawa yung binibili ko. Ito, minsan sa trabaho ko to ginagamit pag umaalis ako. Gusto ko kasi yung medyo malapad na napkin. And ito, pag andito lang ako sa bahay, yan. And, ayan, medyo naubos na kasing stocks namin ng Dove. So, bumili na ulit ako. Ito yung ginagamit ko. On top sa Kojic, dapat meron kang moisturizer na soap na ginagamit to balance yung skin mo, 'di ba? And syempre, ito, reveal ko to sa inyo soon. This is skincare. Once in a while, nag-skincare ako ng parang mga pang-rejuve ganyan. So, bumili na ako para mga 1 week from now or week after next siguro, mag-start na ulit ako pag hindi na masyadong busy. So, this is the mga dry na pangbabaeng gamit natin. And syempre, bilang mami, hindi naman mawawala ang ating mga panlaba dito sa bahay. So, ito, sachet yung twin sachet ng Tide yung binili ko. Kasi, mas gusto ko to kasi yung tatluhan. Hindi ko alam kung feeling ko ba nakakatipid ako, hindi. Pero yan. And then, pinalitan ko, first time ko tong gamitin. Hindi ko sure kung mahihiyang ako. Yesterday kasi nagpa-check up ako dahil sa massive hair loss ko. So, it was recommended ng doktor ko na yung conditioner na ginagamit ko, it has biotin. So, ito lang yung nakita ko na conditioner sa ngayon na may biotin. So, hindi ko alam kung meron pa kayong ibang alam na conditioner with biotin. So, serum conditioner siya. Ultimate hair fall control, di ba? So, try natin. And bumili rin ako ng ito, Hana shampoo para sa anak ko. Hindi ko naman pwedeng gamitin yung ganito. Kasi ang ginagamit ko is lahat hair fall control sa ngayon. So ito, bumili ako ng Moringa Malunggay with olive oil and anti-hair fall din siya. Ayan. Medyo pricey pero kailangan nating unahin yung health natin. Kaya, yan. Nirecommend din yan. Bumili rin ako nitong mura lang naman, Sebo de Macho. Kasi, meron ako mga scars dahil yung acne scars, nakaraan, nagkatagyawat ako talaga. Ayan. Tatry ko lang. And syempre, ito, bulak. Pang skincare natin. And, ito, ganito lagi kong binibili na Sunrocks kasi color safe nga siya. So, you can use it sa white, sa decolor. Hindi ka na mag-worry na baka bigla mong mapatakan yung decolor mong damit,
kumupas siya, 'di ba? So ganito yung magandang gamitin para sa akin. So yun lang naman, wala na siguro akong na-miss. Ayan yung grocery namin. And syempre, ito yung resibo ng weekly grocery namin. So kahapon yan, hindi kasama yung tinapay kasi binili ko yun sa New Bakers. So yun sa supermarket mismo, SM Supermarket, 3.5 ako. So that's good for 1 week grocery na. Take note hindi lahat ng gulay nabili ko na. Kasi baka masira. So kung ano lang yung feeling ko maluluto namin in the next 1 to 2 business days, yun pa lang yung ready ko. And then time to time naman after work, makakadaan ako. May parang talipapa doon sa malapit sa work namin. So may mga gulay kung kailangan. So hindi ako masyadong bumibili ng gulay kasi baka mabilis masira o hindi namin mailuto. So yun lang for today. Sana nag-enjoy kayo dito sa grocery haul ko, di ba? I will try to upload more videos about my daily routines, about our life that we can share sa inyo na pwedeng maging inspiration sa lahat, diba? So, yun lang, bilang mami, binabudget ko talaga yung salary namin na magkasya sa isang buwan. And 3 lang naman kami na kumakain dito sa bahay. At 3 lang talaga kami. Kaya medyo tipid naman sa pagkain. And ito lahat, hindi naman siya ganun kabilis maubos. Dahil sabi ko nga, hindi naman kami totally palakain. Hindi ko alam, nasanay na kami na ganito na minsan kasi yung anak ko late siya nagigising. So hindi rin ako tinatamad din ako kumain mag-isa. Kaya, ayun lang for today. Thank you so much for watching. Bye-bye! So, bumili rin ako ng half kilo nitong giniling. Ayan. Pork giniling for only 132 or 133. Hindi naman to isang lutuan. Minsan, pangsahog namin sa gulay, sa pakbet, sa adobong sitaw, yan. Kaya, nag-i-stock din ako ng giniling. Or pag magluto kami ng talagang pure na giniling with carrots and patatas, ito, very masarap siya and long-lasting talaga yung life niya nung giniling. Kasi, pag doon talaga ako bumibili, mga fresh yung meat nila. And bumili rin ako nitong longganisa, Ricardo. Ayan. 89 pesos, 3 peraso. Kasi hindi naman kami maulam din. So, yung sakto lang yung binibili ko for the week. And bumili rin ako nitong batutay. This is the sweet longganisa naman. Best seller yan dito sa Cabanatuan. And then, bumili rin ako ng ayan, what is this? Liempo. Ayan. Pang pork chop, di ba? Sarap yan, liempo. Tapos, bumili rin ako nitong chicken. Ito, picho. So,
113 or 114 pesos. Mura lang din, 'di ba? Pang isang lutuan to namin. Then, bumili rin ako ng atay balon-balunan. Yan, atay balon-balunan. So, yun yung mga meat na binili ko. Kasi meron pa kami dyan sa ref, tocino, meron pa kaming yung tocino na ready na, yung homemade siyang tocino. So, nakabili na rin ako nun, nung last week pa kasi. Medyo na marami yung nabili kong meat. Meron din kaming manok pa dyan, and then half kilo na isda, galunggong, meron din kaming bangus. So, ito additional lang to para pang next week talaga. Though, hindi naman kami yung totally nawawala ng stock sa ref na mga pang-ulam. Pero, I make sure na nakakabili pa rin ako ng mga pang-dagdag on a weekly basis.